1.5 meters. Ito spacing natin. Tapos, ito, mayroon tayong global direction. So, titingin tayo dito sa may lower left, di ba? Y-axis pataas, Z-axis papuntang front, and X-axis papuntang right side. So, since papuntang right tayo, X-axis pipindutin mo dito. So, ayun, X-axis na siya. Then, pindutin niyo okay. O, di ba? Ito na, may node na tayo dyan. So, ibig sabihin, okay na. Na-translate mo na. So, since may node ka na dyan, balik ka dito kay add beam. Ito, sa may upper left, add beam. Click mo yan. Then, ipag-connect mo na. Diba? Ayan, nagawa na natin to. Yung part na to. Ayan. Ito na siya. Okay ba? May tanong ba? Ayan, wala naman ang tanong. So, nasundan. Ayan, ganun lang siya gawin. Okay. Then, next. Ito. So, gusto ko ulit gawin to. Tama, ito, gagawin ko to. Itong part na to. Yung 5 meters. Ito siya, di ba? So, anong gagawin natin? So, isi-select ko lang tong node na yan. Then, translate ko ulit ng 5 meters. Tama? So, punta ka ulit dito kay nodes cursor. Ito, node. Tapos, select mo yan. And then, click mo translational repeat. Okay, so pareho naman, papuntang positive X, so to the right. Then, ang spacing is 5. Ayan, 5 meters. Tapos, wag nyo munang pindutin yung okay. Yung ginawa natin kanina is, di ba, pag-translate natin, ang nagkaroon lang is node. So, meron ditong command or option, si STAAD, na pag-translate mo, i-connect niya agad. So, pindutin nyo to link steps. Ayan, link steps. Di ba? So, pag napindot mo yung link steps, pag-click mo ng okay, anong lalabas? O, di ba? Nag-link na siya agad. Nag-connect na agad. Nagkaroon ka na kaagad ng beam. Ayan. Yan yung kagandahan niya. Okay. So, nasundan to? Nasundan yan? Ayan. So, sana nasundan. Then, kunyari, nagkamali ka. Okay. I-undo ko natin. Okay. Pwede mong i-undo yan or i-click mo lang to. Click mo lang yan. Kunyari, nagkamali ka. Click mo yan. Then, pindutin mo lang yung delete. Click mo yung delete. Mabubura yung mga node at yung beam. O, di ba? Nabura yung node dito sa dulo and yung beam. So, ganyan yung pwede mangyari. Okay. So, yun pala yun yung pinakauna natin ginagawa dito is modeling. Imo-model mo mismo yung buong structure mo dito kay STAAD. So, ayan, ulitin lang natin. Punta ka dito kay node cursor. Select mo yung node na yan. Then, punta ka sa translational repeat. Yan. So, ganun lang gagawin mo kung isa lang idadagdag mo. Eh, paano kung ganito? Kagaya niyan, dalawa. Pwede ko ba silang isahin agad? Okay, pwede. So, from node na to, tama sa node na yan, gusto kong gumawa ng 5 meter na beam and 6 meter na beam. So, paano lang yan? So, ganito lang. Pinutin mo lang to number of steps. So, 2 piraso. Then, ito 5 meters. Palitan mo ng 5. Then, ito 6 meters. Palitan mo ng 6. Then, i-click mo lang si link step. So, 5, 6. So, gagawa siya ng Indian, no? 5, 6. Tapos, link step. Then, okay. Ayun. O, di ba? Nagawa na niya. Yan. So, save lang natin. So, masanay kayo mag-control S na i-save nyo lang. Baka sa inyo may automatic na lumalabas na yung save daw. So, yes nyo lang. Yes nyo lang. Ayan, nagawa na natin tong part na to. Diba? Ayan. So, dito, ito. Ayan, nagawa na natin yan. Diba? Nagawa na natin. Okay tayo dyan? Wala naman tanong. May tanong kayo. May tanong. So, open nyo na yung mic pag may tanong kayo. Ayan. So, ganun na siya. Ganun na siya kasimple. Next na gusto kong gawin. Uy, mali na pindot ko. Ayan. So, gusto ko tapusin tong framing plan natin. Tutuloy ko na dyan. Hanggang dito. Anong gagawin ko? So, isa-select ko lang tong part na to. Select mo ganyan, di ba? Select ko ganyan. Kunyari. Okay. So, pag-select ko, nasama tong part na to. Which is walang problema. Paano kunwari ito lang gusto ko? Ito lang part na yan. Ayan. So,
pindutin mo lang siya ng ganyan, then yung control, select, select. Pwede mong gawin yan, di ba? Or kapag nag-highlight ka, pag isi-select mo yan, dapat hindi siya lumagpas sa kalahati. Tingnan nyo. Pag sinelect ko ng ganito, lumagpas sa kalahati nitong column, masiselect yung column. Pero pag sinelect ko yan na hindi lumagpas sa kalahati niya, hindi yan masasama. O, diba? So, pwedeng ganun yung gagawin natin. Or for example, kung marami ka ditong column, then ayaw mong iselect, gusto mo ito lang mismo, sa taas na yan, pupunta lang tayo dito sa mga view. So, eto. So, sa taas ng add beam, may makikita kayo mga box dyan. Diba? So, ito, yung una is front view. Pindutin mo yan. O, makikita niya yung front view. Next is yung rear view. Titingin siya sa likod. Ito naman, left view. Ito yung left. Right. Top view. Bottom view. And 3D or isometric view. Diba? So, ayan yung mga klase ng view niyan. So, explore nyo na lang. Then, pwede nyo rin gamitin yung arrow keys. Pag pindutin ko yung right arrow key, no? O, pindutin nyo. Umiikot siya, di ba? O, hold mo yan, iikot siya ng ganyan. So, pindutin mo yung taas. Okay, iikot siya pataas. Pindutin mo tong baba. O, di ba? Laruin nyo lang, ganyan. Iikot-ikot lang siya ng ganyan, di ba? Magaling kayo ganyan, magpalaro. Paikot-ikutin. Ayan. So, ikot-ikutin nyo lang ng ganyan. Then, pag kunyari, naguluhan na kayo sa orientation, o, balik nyo lang. Pindutin nyo tong isometric view, yung 3D. O, di ba? Babalik lang siya dyan. Babalik lang siya dyan. Yan. So, ganun. Pwede nyo siyang laruin. So, ako, kunyari, ayaw kong i-select. Kunyari, example lang, isipin nyo, may mga column dito sa ibaba or may mga additional beam na ayaw kong i-select. So, nagbe-base tayo dito sa mga view. So, punta tayo kay front view. Ayan. And gusto kong i-select, eto lang. So, ganun lang. Select mo lang na ganyan. Highlight mo lang. Then, bitawan mo. Ayan. Diba? Left lang. Click mo yan. Then, highlight. Na-select na siya. Tama. Walang tanong. Ayan. So, balik mo lang ulit sa 3D. Click mo yan. Hindi yan siya madideselect. No? Ayan. Diyan pa rin siya. Nakaselect pa rin yan. So, kahit palitan mo ng view, buhay pa yan. Matatanggal lang yan pag nag-click ka dito sa space na yan. O, diba? Natanggal. So, balik ka kay front view. Select mo lang yan. Ayan. Okay na siya. So, ayun. Gusto kong mangyari is, eto, tatapusin ko na tong framing natin. So, magta-translate ako, di ba? Ito yung nakaselect. Ito nakaselect. Gusto ko lang siyang i-translate ng 3.5 para maging ganito. Then, another 3.5 para maging ganyan. So, gawin mo lang. Punta ka kay translation and repeat. Then, dalawa yon. So, dalawang space o dalawang steps. Then, 3.5. So, palitan nyo tong default spacing, 3.5. Then, click nyo lang sa labas. Di ba? Automatic siya nag 3.5 yung dalawa. Then, gusto ko, syempre, diretso connect na yung mga beam dito. So, link step mo lang. Diba? Link steps. And, saan yung punta niya? Anong direction? Diba? Z direction na tayo. Hindi na X. Papunta na siyang Z direction. So, click mo yung Z. Then, okay. Ayan. Nagawa mo na siya. Diba? So, save muna. Yan. So, ito lang ba? Yan. So, try nyo gawin. Saglit lang. Kuha lang ko tubig.